Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo, gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, ang siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati po ninyo ang mga katabi nyo na maganda pa sa gabi. Good evening, good evening, good evening. Maganda nga ba yan? Isa sa gabi. Ha? Sa ating pagninilay para sa gabing ito, narinig natin ang ebanghelyo tungkol sa pagiging mahabagin o maawain. Ito yung hamon para sa atin ng Diyos. Kanino nga ba tayo naaawa? Sino nga ba ang kinahahabagan natin? Paano ba natin nakikitang tayo ay nagpapakita ng awa? O paano natin pinakikita ang ating mga awa? Paano ka naawa at kanino ka naaawa? Naawa ka ba sa isang bata? Naawa ka ba sa isang ina? Kaya nga minsan maririnig natin, kawawang bata, kawawang ina, kawawang tatay, kawawang nilalang, kawawang tao. Kanino ka naaawa? At paano mo pinapakita ang iyong awa? Sino nga ba ang dapat nating kaawaan? Yung bang nagugutom? Yung bang may sakit? Yung bang mahirap na tulad natin? Sino nga ba talaga ang nangangailangan ng awa? Para sa ating pagninilay, para sa gabing ito, atin munang tignan ang mga pagbasa. Sa unang pagbasa, narinig natin na ang propeta Daniel ay nagsasalita ng kaniyang kababaang loob. At ang santo natin para sa araw na ito ay si San Patricio, si Saint Patrick, na nagpapakilala siya bilang isang makasalanan. Kung yung unang pagbasa, sinasabing, kami kaawaan sapagkat kami makasalanan. Ang santo natin ngayon, nagsasabi naman, Saint Patrick po ngayon kasi, si Saint Patrick, nagpapakilala bilang isang makasalanan. Kung kaya pag alam natin na tayo makasalanan, hindi tayo magmamalaki. Dahil pag alam natin makasalanan tayo, nangangailangan tayo ng awa ng Diyos. Kaya nga nakikita nyo sa Facebook,
napakaraming laman ng Facebook at marami tayong nababasa sa social media. Hindi tayo nagsisimba dahil tayo banal. Tayo nagsisimba sapagkat tayo'y nangangailangan ng awa. At ang awa na yan na tinatanggap natin sa Diyos, marapat lamang na ibahagi natin sa iba. Habang papunta ko rito, binabasa ko isang kwento at ganito ang kwento. Meron daw nasiraan sa karsada. At nung nasiraan sa karsada, walang taong dumadaan, umupo yung nasiraan at naghintay ng sasakyan. Maya-maya may dumaan, bumaba, dala-dala yung gamit at tinulungan siyang ayusin yung sasakyan. Nung natapos ng ayusin yung sasakyan, dumukot yung lalaki ng pera para ibigay dun sa tumulong sa kanya bilang pasasalamat. Tinignan lang siya ng lalaki at sabi, ay, hindi ako tumatanggap. Pinipilit ibigay yung pera. Hindi ako tumatanggap. Tapos sabi ng lalaki, paano ba ako makababayad sa iyo? Paano ako mababayaran ng iyong kabutihang loob? Tinitigan siya ng lalaki at muli sinabi sa kanya, sa susunod na meron kang makitang katulad mo na nasiraan, huminto ka at tulungan mo rin ng walang bayad. Tapos ang kwento. Lagay natin ngayon. Pagpapatawad ng Diyos. Awa ng Diyos. Tayong nangungumpisal. Panigurado naman, nagkukumpisal tayo. Tayong nangungumpisal. Tayong nagkakasala. Tulad ng sinabi ko sa umpisa na misa natin na maging si San Patricio ay kumilalang siya'y makasalanan. Tayong nagsisimbang mga makasalanan na laging tumatanggap ng awa ng Diyos. Paano tayo gaganti sa Diyos? Magpakita rin tayo ng awa sa mga nagkakasala. Magpakita rin tayo ng awa sa mga taong nagkakamali. Paano nga ba magpakita ng awa? Madali ba magsalita nito? Paano natin pinapakita ang awa? Una tigit, sabing gayon, galing sa puso. Meron nangyari nung dati sa Amerika na ang isang negrong lalaking bata pinatay ng isang puti. Pinatay siya, talagang karumal-dumal na kamatayan. Nahuli yung puti na pumatay doon sa lalaking bata at nililitis. Nandun yung tatay ng bata na pinatay. Umiiyak yung tatay at hinatulan yung pumatay na makulong ng habang buhay. Bago ihatol yun, tumayo yung tatay at sinabi niya, ganito, maari ko bang pawalang sala ang nasasakdal? Pinapatawad ko siya at gusto ko lang siyang yakapin. Sabi ng hukom, bakit gusto mo siyang patawarin? Pinatay nga niya ang anak mo. Ano ang sagot ng matandang lalaki? Oo, kaisa-isa ko siyang anak. Matanda na ako, sa kanya ako sumasandig. Nawala na ang saklay ko, nawala ang lakas ko. Nawala ang titingin sa aking katandaan. Pero ayokong ang kamatayan ng aking anak ay magdulot ng pagkasira ng buhay ng lalaking ito, na kapag kinulong ninyo ng habang buhay, mawawala na siya ng magandang pag-asa. At nakikiusap ako sa inyo, palayain niyo siya. At kung maaari din, gusto ko siyang mayakap. Sabing gano'n ng hukom, bakit gusto mo siyang yakapin? Gusto kong marinig niya ang tibok ng dibdib ko, ng puso ko, na nagsasabing, ganap kitang pinapatawad. Hello? Paano ka magpatawad?
Paano ka magpakita ng awa? Paano tayo nagpapakita ng awa? Salita? Galing ba sa puso? Oo, lahat tayo nasasaktan. Lahat tayo nasusugatan. Pero lahat tayo ay may kakayahang magpatawad. Kaya nga hinihingi ng Diyos sa atin, maging mapagpatawad, wag huhusga, tulad ng Ama, nang hindi tayo mahusgahan. Wag ka magpaparusa, nang hindi ka parusahan ng Diyos. Anong hinihingi ni Jesus? Magbigay ka. At hindi lang pag sinabi magbigay ng mga bagay, ng kung ano meron tayong material. Magbigay ka ng unawa. Siksik, liglig, uunawain ka ng Diyos. Magbigay ka ng pagpapatawad. Siksik, liglig, ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Magbigay ka ng pagmamahal. Siksik, liglig, umaapaw ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Madalas nakikita natin yung siksik, liglig sa mga material lang. Nakakalimutan natin na ang siksik, liglig na yan ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Magbigay tayo ng ating awa. Magbigay tayo ng ating unawa. Magbigay tayo ng ating pagmamahal. Siksik, liglig, umaapaw ang tatanggapin mong pagpapala sa Diyos. Pagmamahal ang tatanggapin mo. Lahat tayo nagkakamali. Ako nagkakamali. Kung kaya, lagi ako nangungumpisal. Alam nyo naman na linggo-linggo nandiyan ako sa Quiapo. Alam nyo naman linggo-linggo nagmimisa ako doon tuwing Martes. Dahil ako'y kura, maraming problema. Marami rin akong pagkukulang. Kung kaya ako'y lumalapit lagi sa awa ng Diyos. Nanghihina rin ako, nagkakasakit. Pero alam nyo, napakabuti ng Diyos. Amen ba? Alam nyo, gusto ko lang sabihin to sa inyo. Last year, January din, yung puso ko, sinabi, barado na. Tinignan ako sa ospital dun sa Zambales, sa Olongapo. Barado na po ang puso ninyo. Kaya pala nagmimisa ako, hinihingal ako. Sumasakit ang dibdib ko. Minsan hindi ko matapos yung misa. Buti na lang may lay minister na tinatapos yung misa. Nahihirapan ako. At, barado daw. Nawawalan ako ng pag-asa. Siguro naman alam nyo, dito ako nagkasakit, di po ba? Pero nagmilagro ang Panginoong Diyos. Siguro talagang mahal na mahal ako ni San Jose. Amen ba? At kung mahal ako, mas mahal kayo. Amen? Bakit? Nandito pa rin kayo. Tingnan nyo yung katabi nyo, buhay pa rin. Amen? Nandito ka pa rin. Bakit? Dahil mahal na mahal tayo ni San Jose. At alam ko, siguro pinagdarasal ako ni San Jose lagi sa kanyang anak. Alam nyo, Martes ako nagmimisa. Lunes, ako pumunta ng UST para sa final na. Final na malalaman ko kung talagang sira-sira na ang puso ko. Una, may edad na ako, senior na ako. Hindi na ako katulad ng bata ko na sakristan na ganyang kaliit. Hindi na, matanda na ako. Kaya pumunta ako doon, sabi ko sa sarili ko, ito na siguro ang aking uling misa sa Quiapo. Bukas, Martes, magmimisa ako, magpapaalam na ako sa Poong Jesus Nazareno na hindi na ako magmimisa doon dahil napapagod ako, layo-layo at sumasakit lagi ang dibdib ko. Lunes, nandyan ako sa UST. Tinignan ng puso ko. Andun yung aparato. Sabi pa nga sa akin, pinapirma nga pa kami ng ano yun, yung pag mamamatay ka, pag namatay ka bigla. Ano tawag nyo doon? May waiver. Na pag namatay ako, hindi nila sagutin. Pumirma naman ako. Father, sabi sa akin ng 4 na doktor, patitibukin po yung puso nyo ng husto.
Ang tibok lang ng puso po natin ay 60 hanggang 80. Pero sa inyo po ay paaabuti ng mahigit 160. Ang danger po, cardiac arrest, yung hindi makakaya ng puso. Nandun ako, nakahiga na ako, minauna pa sa akin matandang babae. Nung naririnig ko yung sinasabi doon sa matandang babae, lalo akong ninervyos. Kasi narinig ko, sabi ng mga doktor, natitingin din sa akin. Sabi niya, Mrs., yung puso po nyo, butas. Butas sa taas, butas sa gitna, butas sa baba. Naku, Diyos ko, Panginoon ko, butas-butas din yata puso ko. Ninenervyos ako. Ang lakas-lakas, naririnig ko. Sabi ng doktor doon sa tinitingnan ng puso, Mrs., kailangan nyo nang umuwi at immediately po sabihin nyo sa doktor, open heart surgery. Immediate. Bilisan po ninyo. Kailangan makauwi na kayo at kailangan masabi nyo na. Yan po yung dahilan. 3 ang butas ng puso nyo. Tapos ako na, Diyos ko, Panginoon ko. Pag nabutas ang puso ko, butas na ang bulsa ko, Panginoon. Baka hindi ko makaya. Humiga ako, nilagyan na ako ng gamot. Father, titibok na po yung puso nyo. Sabihin nyo, pag hindi nyo nakaya, kung sobra ng sakit ng dibdib nyo, patitibukin po yan ng mabilis na mabilis para malaman kung hanggang saan ang puso nyo. Ganun nga nangyari yan. Sakit sa dibdib, pero tinitignan yung puso ko. Siksik, liglig, umaapaw ang pagmamahal ng Diyos. Maapaw ang kanyang grasya. Ano sabi ng doktor? Father, ang puso mo, parang puso ng kalabaw. Ang lakas-lakas. Ang bait ng Diyos. Sabi na isang doktor, diabetic si Father, hindi ba tumitigas ang mga ugat niya sa puso? Sabi ng doktor na tumitingin, Dok, hindi po. Taba-ching-ching si Father. Wala bang taba ang puso niya? Wala rin po. Tinignan ako ng doktor na pinaka-in charge. Father, napakahaba pa ng buhay mo. Ako magsasabi sa iyo, mahaba ang buhay mo. Bakit? Dahil ang Diyos, siksik, liglig, umaapaw ang pagmamahal sa atin. Hindi lang sa akin, sa atin. Kaya ibigay mo ang pagpapatawad mo. Ibigay mo ang pagmamahal mo. Ibigay mo ang unawa mo. Ibigay mo ang sarili mo sa paglilingkod sa Kanya na walang pasubali. Susuklian ka ng Diyos ng higit pa sa inaasahan mo. Napakabuti ng Diyos. Amen ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, mabait ang Diyos. Kaya magpakabait ka na. O hindi lang yan. 6 months ago, masakit yung side ko. Papunta ulit ako dito sa Maynila. Tumakbo na ako sa ospital kasi sobrang sakit. Tinignan kagad doon. Sabi kagad, Father, may bato sa apdo. Ay, naku, sabi ko, may sakit na naman ako. Sakit. Kinabukasan, Tuesday, nagmisa na naman ako sa Quiapo. Ang sakit. Sabi ko, Poong Jesus Nazareno, kung talagang nakaya mo yung sakit ko nung una, nakaya mo yung sa puso, bato lang to eh. Baka pwede tanggalin mo na. Sumunod na Lunes, tinatawag na ako ng ospital, nandun na raw yung doktor na mag-o-opera. Sabi ko, teka, ang sakit nga. Tapos nagpatingin ako sa Olongapo, meron po kayong malaking bato. Dasal, dasal, dasal. Hingi ng awa, hingi ng awa, hingi ng awa. At mabait ang Diyos. Mahabagin ang Diyos. Dinala ko sa bagong ospital dun sa Zambales. Bagong aparato, bagong bukas. Sabi pa ng kaibigan kong doktor, Father, bago ang aparato natin. Sabi ko, maganda ba yan?
top of the class, top yan sa mga aparato. Hindi ko sinasabi sa kanya na nakita ng may bato ang abdo ko. Sabi ko lang, masakit. Sabi niya, alika, tignan natin. Tinignan. After 5 minutes, lumitaw yung resulta. Tiniklop niya, hindi niya pinakita sa akin. Sabi sa akin, alika muna, mag-Jollibee tayo. Paalmusalin muna kita. Ako naman, walang gana, pero kumakain pa rin. Amen. Sabi ko, pagkatapos namin kumain, ano resulta ng aking ultrasound sa abdo? Binuklat. Ay, naku, Father, ako magsasabi sa iyo, 25 taong ka pang mabubuhay. Sabi ko, nasaan ang bato? Anong bato? Wala kang bato. Oh, ang linis-linis ng bituka mo. Ang ganda-ganda. Kaya kayo, huwag kayong manghihinawang magdasal. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Huwag kayong magdududa sa pag-ibig ng Diyos. Sundin nyo lang siya. Sundin lang natin siya. Maging mahabagin, maging maawain, mapagpatawad, huwag humusga. Ano isusukli niya? Siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Totoo yan. At ako nakaharap sa inyo, nagpapatunay niyan. Alam mo, sabi sa akin ng mga doktor, kahit sa Quiapo, ano sinasabi sa akin ng mga nandun? Father, talagang mahal na mahal ka ng Poong Jesus Nazareno. 2 beses ako nagka-COVID na ospital. Pero tignan nyo, guwapo pa rin. Amen. Mukha pa rin bata kahit senior. Bakit? Siksik, liglig, umaapaw ang pagmamahal na Diyos. Kaya kapatid ko, mga kapatid ko, walang perpekto. Ako, ikaw. Ako maraming kasalanan, maraming pagkukulang kahit nandito ako sa inyo dati. Pero kaya natin magpatawad, kaya natin umunawa, at kaya nating hindi humusga. Kaya natin maging maawain tulad ng Diyos. At anong isusukli ng Diyos? Sabi niya, magbigay kayo. Siksik, liglig, umaapaw na pagmamahal ng Diyos. Amen.